Sa latest vlog ni Mang Ile ay makikita siyang naglalakad at sinabi niyang nasa bulubunduking bahagi siya ng Kabanglasan. Nabanggit ni Mang Ile na pupunta siya sa isang sitio. Sinabi din niya na naiwan sila Sir Paul sa daan kasi may malalim o sirang parte ng kalsada na di pwedeng makadaan ang sasakyan nila. Kaya naglalakad si Mang Ile papunta sa nasabing sitio para makahingi ng tulong. Habang naglalakad si Mang Ile ay pinakita niya ang paligid at sinabing napakaganda ng lugar at ang lamig. Sinabi din ni Mang Ile na malayo-layo pa ang lalakarin niya. Nabanggit din niyang makikita na nila ang sityong ito nung papunta pa lang sila at nandoon pa sila sa may itaas na bahagi ng lugar na ito. Nasabi din ni Mang Ile na ito na yung ganap sa buhay ng PB team sa araw-araw at pinakita ulit ni Mang Ile ang kapaligiran habang siya ay naglalakad. Nabanggit din niyang kailangan nilang humingi ng tulong sa kung sino man yung mga dato na pwede nilang makausap sa lugar. Inabutan na ng ulan si Mang Ile sa daan. Nabanggit din ni Mang Ile na nabasa na siya ng ulan. Habang naglalakad si Mang Ile ay ipinakita niya ang maliit na ilog sa gitna ng kalsada na isa din sa mahirap na daan na kailangang matawid ng sasakyan nila. Sinabi din ni Mang Ile na mabuti na din at nauna siya upang ma-check niya yung kalsada na daanan nila papunta sa sitio. At nang makahanap siya ng makatulong sa kanila na may pala, bara at iba pang magamit para maayos yung sirang kalsada at makadaan sila. Ipinakita din ni Mang Ile ang mga bundok sa unahan at sinabi niyang may nagsabi sa kanila na sa likod ng bundok na yon ay lugar na nila Russell. Nabanggit din ni Mang Ile na alas 7 mahigit ay umalis na sila ng Davao at mag-aalas 3 na ng hapon ay hindi pere nila narating ang lugar na pupuntahan nila. Ipinakita ni Mang Ile ang kalsada at malayo pa talaga siya. Lumakas na ang ulan at basa na nga si Mang Ile. At sinabi din niyang wala na talagang choice at magpakabasa na lang talaga siya. Pagdating ni Mang Ile sa may unahan ay may nakita siyang puno ng saging, sa may maisan, kumuha agad siya ng dahon nito at ginawa niyang pampayong sa sarili niya. Nakangiti na si Mang Ile at may nakita na siyang bahay sa unahan. Tumila na nga ang ulan at pinakita ni Mang Ile ang medyo malawak na maisan sa tabi ng daan. At may mga bahay na sa paligid. Dumating na nga si Mang Ile sa sitio at pinakita niya yung mga bundok sa paligid na natatabunan bahagya ng mapuputing fog. Itinuro din niya ang maraming kahoy sa paligid at sinabing sobrang lamig sa lugar. Umaga na at kagigising lang ni Mang Ile, doon na sila natulog sa paaralan ng sitio, pinakita niya na foggy na kapaligiran at sabi pa niya ay sobrang malamig doon. Pinakita din ni Mang Ile ang mga kubo na simbolo ng mga sinaunang bahay ng mga katutubo. Itinuro pati ni Mang Ile yung mga bahay kung saan nakatira ang mga guro. Ipinakita din ni Mang Ile ang manok na binigay daw sa kanya kaso nakawala ito. Makikita din si Peking Bombay na nasa may kubo. Hinahabol na nga ni Peking Bombay ang manok na ibinigay sa kanila para hulihin ulit, kasi nga nakawala ito. Niluluko ni Mang Ile si Peking Bombay na naisahan sila ng manok. Hinanap pere nila ito, at nakita ito ni Mang Ile na nakatago sa ilalim ng mayabong na tanglad. Tinawag niya agad si Peking Bombay at nahuli nga nila ito, tuwang-tuwa ang dalawa at kumuha na din sila ng tanglad. Bitbit na ni Peking Bombay ang manok at tanglad, dumaan na din siya sa gilid ng paaralan para kumuha ng sili. Bumalik na nga sila sa tinutulugan nila at pinakita ni Mang Ile si Madam Yula at tinanong niya ito ng pabiro kung kanino ito bumabangon. Pinakita pati niya si Sir Paul at tinanong din kung kanino ito bumabangon, tanong daw sabi ng kape. Sumagot naman si Sir Paul ng pabiro na hindi na siya bumabangon at nakahiga lang ito. Abala si Sir Paul at bagong ligo lang ito. Nagkakape din si Madam Yula. Makikita din si Peter Paul na kagigising pa. Tapos na daw ang kanilang pamimigay at nagkukwentuhan sila kung anong luto ang gagawin sa manok na nahuli nila. Kumain si Sir Paul ng mangga at ang iba ay nagkakape nang pumasok ang isang ali at nagpasalamat kay Sir Paul, at kinamayan din sila nito. Sabi ng ali na siya daw ay kagawad sa lugar. Tinanong ito ni Mang Ile kung lumad ba ito. Sumagot naman si ating ali na Bisaya daw siya. Binigyan din sila ng kamote ng isang guro at sinabing pinagluluto nila sina Sir Paul ng tanghalian. Nagkukwentuhan at nagpapahinga ang grupo habang hinihintay ang tanghalian nila. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.